Yan, hello po sa lahat. Welcome po sa ating channel, Mr. J, the PWD. Taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. So ngayon po, sinamahan po natin si Brother Paas at kanyang asawa dito po sa hospital ng Naga City, Bicol. At syempre si Kuya Bal din po ay paparating pa lang po. Sumunod po sila pero siguro kabihan po sila. Nauna lang po kami para po mapacheck up agad si Brother Paas, no? Kasi baka hindi namin maabutan yung doktor, no? So nauna lang po kami pero masunod po sila Kuya Bal. Baka sa landing pad na lang po ng Naga kami magkikita. So kasama natin ngayon ang ilan sa mga VSM boys, si Kuya Mel, ang aming driver, si Kalingap Marky, ayan, at siyempre si Engineer Agul. So ano lang kami, anim, no? Anim lang po kami ngayon. At yun nga po, sinamahan natin sila mag-asawa para po sa check up po ni Brother Paas. So tara po, samahan niyo po ako. Pero bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-like at syempre paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Oo, ganun talaga yan. Kaya pala ganun lang ang pamamayan. Hindi nakakakain. At tiwala ka lang din sa Lord, may magagawa. Yes. At gamitin nawang mga reseta at yung mga food supplement na nabili kanina at yung ano ang reseta ng oncologist. Kasi para Laki ng binayaran ko. Ngayon? Ano lang, pa-check up lang ngayon. Okay lang yun. Okay lang yun, at least na nalaman mo din kung anong sunod gawin natin. Oo. Yung sunod na proseso, yung gamot na bibilhin mo, malay mo naman ang gamot, dala pa. Oo. Asan yung resita po? Nandiyan naman sa hawak ni ate. Saan na ito ate ang ano yun? Nasaan na? Saan ay, ito? yung ano yan, ito yung certificate, yung ano yan, endoscopy yan. Ano yung sa endoscopy yan? Ito yung medical certificate. Ayan po mga kalingap, oh. Nandito kami sa Bicol Care para po bili po ng mga nireseta ng doktor at nalaman din po natin yung ano nila, yung findings, yung esophageal cancer. So may bukol talaga po sa esophagus si Brother Paas, no? At palagi po siyang nagsusuka. Ayan. So ito po, dito kami ngayon sa Naga, kasama po yung mga ilan-ilan sa BSM Boys, si Kuya Mail, si Kalingap Marky at saka si Engineer Agul. Ayan po. Yan na yan. Ayan o. NICC na lang natin doon sa top. Doon sa may doon sa nakita ba ka natin kanina? Ayan. O, kumusta ate? Nabili na ba? Ano, mapunta pa tayo sa NICC kasi andoon yung ano, yung doktor na ano sa kanya. Okay. Titingin natin, pabigyan siya ng ano, ng reseta sa NICC. Dapat din. Oo, eh. Sana may mga available na mapunta dito. Wala siya kasing schedule dyan para sa NICC. Po yung ano, findings ng doktor. Ayan. Esophageal cancer. Laging nagsusuka si Brother Paas kasi may bukol po yung kanyang yung lalamunan niya. Salamat. I-pray po natin yung kagalingan po ni Brother Paas. Punta po kami sa doktor ulit para marisitahan po ng tamang gamot talaga. Yan po, dito na sila Brother Paas. Sana tayo. Oh brother, how are you? Pagod na ako, bukas na ako. Hindi na. Bukas na daw umaga. Bukas na daw. Lalambot na ako. Pahinga muna sa bahay. Kaya pagod na. Kasi kinain. Saan na daw po yung CT scan? Sa diet na daw po. Sa diet nat yung Dr. Praise God at may clinic pala siya doon every Friday afternoon. Sa diet. After ng Dami ko. yung CT scan, kahit doon na lang. So, salamat po. Natapos din yung aming check up kay Brother Paas mula sa herbal. Kami dito sa hospital.
medical. At Salamat din sa Panginoon at may ano din pala, may ano din sa daig yung doktor na dito. Kaya para hindi po sila mahirapan, malayo po dito ang Naga. Ayan, so papunta na po kami ng landing pad. Okay. Anong napag-usapan nyo doon ate sa loob? Ayan po, yung aming pong napag-usapan ng doktor. Sabi nga ng doktor, sir, Flash mo dyan. sabi sa kanya ay, Sa akin hindi. sabi sa kanya, pwede ko ba sabihin sa misis mo na yung i-explain ko sa sabi ko, okay lang po Dok, ano naman ako, handa naman ako. Tapos sabi niya, kasi nga Dok, ano din yan nangyayari din sa kanya, cancer din niya yan Dok sa breast, kaya kumbaga, alam ko na ng mga result kung ano. Kaya, okay lang po Dok, sabihin ka po niyo, handa naman na po ba po kami kasi katulad po yun ng sakit talaga, nandyan dumada po na hindi may naasahan sa katawan ng tao. Tapos pinaliwanag nga niya na yan, may kadelikaduhan nga na kailangan maagapan ka agad kasi yung bukol ang nagpapahirap sa kanya. Oo, kaya siya magsusuka. pumayag ng ganyan at di na makatanggap ng pagkain. Kasi yung bukol doon talaga mismo sa ano ng dadanan ng, di ba pag kumakain tayo dapat bababa siya dito. Yun daw hindi na makababa ka dahil doon sa bukol. May bumara. Nakabaras. Hindi siya makakadaan kasi bukod nakaharang na sa Nakaharang. Kaya ang tendency, pag kumain siyang gusto na makakain, talagang ilalabas na niya kasi hindi na matanggap. Pero thanks God pa rin kasi mayroon naman alternative katulad ng insure, brochure na Tsaka kayang yung mga matanggap herbal. doon. Herbal, ang barley, natatanggap. Ang nagtataka nga ako guys sa mga viewers kasi hanggang July, nung makapag-endoscopy nga kami, sabi kasi yung doktor, para may laman siya niya, i-blender mo siya ng mga fruits, ng gulay. Yun po ang ginagawa ko. Natitig pa niya yun, isang baso, nakakaya pa niya yun. pero Hindi siya nasuka. Ngayon, hindi na matanggap. Kaya nung last kong mag-blender na avocado na nga yun, di ba, ang lambot na yun. Blender ko yun ng durog na durog. Isang baso kasi lagi isang baso ang para sa kanya ay halos din na nga niya nakalahati yun. Sabi ko, inumin mo pa kahit kunti-kunti. Iniwan lang pala dun sa lamisa. Gabi naman na yun. Umaga, gabi, hapon o gabi, blender ko. Wala kinamagahan nandoon nga. Sabi ko, mahal-mahal ng avocado. Sarap-sarap, hindi ko pala inubo. Sabi ko kahit kunti-kunti. Sabi, hindi ko na nga kaya. Nasusuka ko rin naman. Umpisa na, parang wala na ako ng ano ba yan? Sabi ko, Lord, tulungan mo ng asawa ko kasi naawa naman din ako na kahit sa blender na lang hindi natanggapin. Kaya, ayun. Kaya naglalong ng ganyan yung katawan niya. Bumagsak na lalo. Kasi yun nga, yung buti nung pagpunta namin nakatulong din nung pagpunta namin ng Kakawa kasi ang tagal ko na din yan. Sabi ko, patsikan na tayo sa Kakawa. Gusto niya hintayin nga yung result ng biopsy. Ngayon, sabi ko, hintayin mo yan. Di ka na nga, kahit blender, ayaw na nga tumanggap katawan mo. Ay, nung nanghina na talaga sa before pa yun yung nung talagang nagpapaalam na siyang nanghina na. Before nun, yun na nga, nagyaya siya. Sabi na, tara sa Kakawa. Gusto ko nang pa-check up. Sabi nung doktor doon sa Kakawa, ay di ka namin matatanggap kasi pa-combine sana nga para swero kasi mahina na din. Hindi siya tinanggap kasi wala yung result ng biopsy. Tapos wala din bakante sa hospital. Sabi na, sir, sabi sa kanya, para lumakas ka, sa inyo ka na lang magpalakas kasi baka madagdagan pang sakit mo dito. Binigyan siya ng resita nga yung brochure. Yun lang ang brochure, walang gamot. Yun ang biyaya ng Diyos, nakatulong kasi yun pag inom nun ay lumakas-lakas na siya hanggang ngayon. Kaya medyo may kamahalan nga lang. Pero thanks God, nag-provide po ang Lord. Kaya salamat po sa lahat po ng mga sponsor na tumutulong kay Brother Paas, lalo na kay Kuya Val, atin na Kalinga Prab, na nandyan po nung isang araw po bumisita yung
sunuran na araw. Nag-bless po sila ng financial, kay Brother Paas, at may isang sakong bigas, may groceries pa si Kalinga Prab. Kuya Ban na unang nagpadala po ng isang sakong bigas, tapos ayun, mga prutas, gulay, isda. Kaya salamat po sa inyo pong support sa amin ni Brother Paas, Mrs. Paas Philips. At lalo na po sa inyo pong mga panalangin na hindi po namin kayang sugyan yung mga kabutihan na ginawa niyo po sa amin. Ang Diyos po ang magbabalik po sa inyo ng higit pa sa inyong inaasahan. At panalangin po ang may susukli po namin sa inyo pong lahat. Kaya saan man po kayo naroon, pagpalain kayo ingatan ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Thank you, we love you all. Salamat, no? At yun nga, pag-pray natin ng mga nakapanood po nito, po tayo magsawang ipag-pray ang mag-asawa. Yan din po, no? Ramdam ko din po ang lungkot ni Brother Paas nung nalaman po niya yung resulta, yung findings, no? Kaya po pala siya palaging nagsusuka kasi nga po meron po siyang cancer sa lalamunan, no? Esophageal cancer. May bukol po dito sa lalamunan niya kaya hindi siya nakakain, no? So yan talaga ang rason kung bakit siya namamayat, kasi hindi po tinatanggap ng lalamunan niya yung mga kinakain po niya, mapalugaw man o ano pang mga healthy foods, no, kakainin ni Brother Paas. Brother Paas ay talagang hindi talaga tinatanggap. So ngayon sinamahan po namin, no, yun, nagkaano pa po ng mga gamot. Pwede man po siya ma-opera, kasi kaso nga lang po ay kailangan po talaga ng financial assistance, kasi nga po ay hindi po basta-basta po ang bayaran po sa pag-opera. Sa ngayon talagang kulang pa po ang financial po ng mag-asawa, talagang doon muna sila sa gamutan, no? Although may choices na pwedeng i-opera, kaso nga lang yung financial po yung problema. So patuloy nating ipag-pray si Brother Paas. Nagiinom din naman po siya ng barley. So nakakatulong din po yan yung barley sa kanyang katawan. Minsan may gana siyang kumain, no? At yun, nakakatulong din po yung barley. So salamat na lang po sa mga tutulong sa pamilya po nila Brother Paas, at patuloy din natin po siyang ipag-pray po talaga, no? Ayan, sobrang lungkot din po na hindi namin makikita araw-araw si Brother Paas, kasi nga po ay meron po siyang dinaramdam, pero hindi porket hindi namin siya nakakasama nakakalimutan po namin, hindi po. Maski si Kuya Val, Kalinga Prab, pinupuntahan po yan, tinutulungan, binibigyan ng pagkain, yung mga bigas, no, kasi may mga anak po siya, yung cash assistance, no, kahit pa paano yan yung nung nakarang araw binigyan ni Kalinga Prab, ni Kuya Val. At kami naiintindihan din naman kami ni Brother Paas, kasi nga po ay pareho kaming talagang bagsak din po talaga sa YouTube channel namin, sa ni Kuya Val, sa mga member ni Kuya Val o mga BSM boys. Sana pagpalarin din kami na tumaas man lang din yung aming mga views, mga charity, so para makatulong-tulong din po kami, hindi lang sa mga ibang tao kundi sa aming mga kasamahan. So masaya din si Brother Paas na nakita din po kami, no, sa personal, kasi namimiss din kami ni Brother Paas. Minsan na lang daw kami nakadalaw-dalaw, yun nga po ay busy po kami sa kasama ni Kuya Val, no? At si Kuya Val din po naman ay medyo masama din yung pakiramdam ng mga nakarang araw, kaya hindi din kami makaalis-alis. So salamat pa rin sa Panginoon, no, sa patuloy na paggabay sa pamilya, no, at sana hiling namin ng karamihan na gumaling si Brother Paas sa pamamagitan po ng gamot na iniinom niya, no? At kasi nga po ay sobrang hirap po ng buhay, wala pa pong financial. So yan lang po, maraming pong salamat sa inyong panonood. Shout out po sa inyong lahat na mga sumusuporta po sa amin. Maraming salamat. Mr. J, the PWD.
Ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. God bless. Thank you so much.